Hi guys, welcome back to my channel. This is Ange and it's been a while na hindi ako nakapagluto ng another dish. So for today's dish, merienda or almusal. And one of my favorite na merienda. And this dish is called piritong lumpiang gulay. With, yan, may toge, di ba? So, umpisa na natin. Ayan ang ating gulay, ang ating repolyo, ang Baguio beans, carrots, ang ating toge, garlic, ang ating onion, pork giniling, ang ating mantika, ginisa, and paminta, at ang ating lumpia wrapper. So, umpisa na natin. Let's turn on the fire. Yun. So, napainit na natin kanina yan. So, lalagyan na natin ng mga 2 to 3 tablespoon of oil. Yan. Medyo mainit ang butas ng ating mantika. Yun, no? So, lain na natin ang ating onion. Onion. Yan. Yan. Yung bihira, parang naninibago ako. Tagal ko kasi hindi nagluto. Naging busy sa buhay-buhay. Yan. So, hintayin lang natin mag-translucent ang ating sibuyas. Yan. So, after onion, ang ating garlic. Yan. Hirap talagang magluto ng isang kamay lang. Yan. Sayang kasi yung mga naiiwan. Diba? Alang gulay. So, yan. Mix-mix lang. So, pag hintayin natin mag-brown ng konti ang ating garlic. And then, proceed to the next ingredients. Ang ating pork giniling. Yan. Itong ating pork giniling is pwede namang wala nito. Pero syempre, mas masarap pag meron siya. Mas malasa ang ating dish. Kahit konti lang. So, siguro 1/4 ko lang binulito. Dahil mahal din ang baboy. Okay. It's cravings for lumpia. Actually, dapat kahapon pag ginawa ito. Kaya lang, naging busy ako yung naglilinis sa labas. So, ngayon pa lang natin nagawa. Ayan, hintayin lang natin ibang kulay ang ating medyo kasi siya guys. Ilagay ko kasi sa freezer kanina dahil hindi ko paluto agad. Baka masira ang ating ground pork. Yan, ilagay ko muna sa freezer. Yan. This dish is, lang naman. Easy to do. Easy to cook. Ang matrabaho lang kasi yung pagbabalot later on. Pero masarap syempre. Lahat naman ng mahirap after masarap. Or, diba? Fulfilled naman. Yan. So, yan. Medyo nag-o-okay na ang ating giniling. So, yan guys. Medyo okay na ang ating giniling. Lalagyan natin unang gulay. Siyempre, yung mga medyo matagal palambutin. Ang ating carrots at ang ating bagu beans. Pwede rin naman nito kainin ng yung hindi na nilalagyan ng wrapper. Papakin or kainin sa kanin. Diba? Parang lang tayo. May ulam na gulay. Yun. So, lang natin medyo lumambot ng konti ang ating mga gulay. So, yan. So, yan guys. Medyo na yung ating, hindi naman kailangan na malambot dito kasi syempre masarap pa rin kapag kinakain natin yung
lumpia. Medyo crunchy ng konti yung ating mga gulay. Ayan. So, lalagay na natin ang ating paminta. Pamintang durog. Yung iba guys, yung ginagawa nila, lalagyan pa nila ito ng patis. So, ako okay na ako sa ginisang kasi medyo magpapalasa na yan. Kasi ang ayaw ko sa patis, medyo maalat, tapos ano pa magbabasa kasi itong ating dish. Though, de-drain din naman natin mamaya. So, yan, lalagay natin ang ating aji ginisa. Yan. Actually, ito kahit hindi mo maghahalo din naman sa ibang gulay yan So, ang gagawin natin, lalagay na natin ang ating cabbage. So, diba? Marami. Konti na nga lang. Itong mahirap sa pag hindi tayo makapagluto ng konti sa lumpia. Gusto mo konti lang sana. Kaya lang, dahil siyempre, bibili ka ng mga gulay. Tapos yung lumpia wrapper, bibili ka kahit kalahati lang, marami pa rin. So, lubos-lubosin na natin damihan dahil marami rin tayong pagbibigyan. Yun, diba? Marami, mahilig din kumain. So, hindi naman kami-kami lang. Hindi lang ako kakain. Yan. So, lalagay na natin ang ating toge. Itong toge, medyo mag-watery ito later on. So, pag naluto itong ating dish, kailangan natin i-drain para kapag nilagay natin sa wrapper, hindi siya magbabasa. Kasi once na nagbasa sa wrapper natin, masira yung wrapper, diba? Sayang yung wrapper. So, ayan. Ayun na lang nating mabot ng konti ang ating gulay and then titikman natin. Ganun lang kadali guys, yung pagluluto nito. Yung iba, nilalagyan nila ng kamute, toge. Actually, may toge ako kaya lang okay na yung wala. Ipaggagamitan ako Gusto kong gumawa ng tokwa at baboy. Maybe sa ibang araw, sisipagin tayo mag-tokwa at baboy. Yun naman ang other dish natin na i-video. Yan. So, yan guys. Medyo okay na yung ating gulay, no? So, pwede na natin tong patayin kasi syempre pipirito pa rin natin mamaya. So, lalambutin. So, taste test. Yan. Sarap. So, we can turn it off the fire. And ready for balot naman sa lumpia wrapper. Yan. By the way guys, gagawa tayo ng slurry pang sa wrapper, pang sealed. Dati itlog ang nilalagay ko. Sabi ng friend ko, ito na lang para mas matipid dahil mahal ang itlog. Ito, 2 tablespoon of cornstarch. Dudurugin lang natin para maging madikit yung ating pagsisealed sa lumpia. Ayan, hintayin lang natin madurog lahat. Tapos kailangan may brush din tayo. Ayan, ito yung brush. Ayan, brush. Pangit kasing kamay. Lalagkit yung ating kamay. Siyempre, tapos hahawakan natin yung wrapper. So, kailangan natin ng brush. So, yan. Tapos ng ating slurry or pandikit sa ating wrapper. Umpisa na natin ang pagbabalot. So, yan guys. Ito na ang ating lumpia wrapper. Ito ang ating gulay. Yan. Ito ang matagal na proseso ang pagbabalot. Yung pagluluto kasi, medyo easy lang. Magiging problema ko nito ay magbabalot ako. So, hintayin ko yung assistant ko. Yan. Easy lang. Yung parang paano tayo magbalot ng ating lumpiang Shanghai, ganun din sa toge. Ang problema lang po, dahil nagbablog tayo, mag-isa, hintay ko pa yung assistant ko si Marco para i-demo ko sa inyo kung paano magbalot ng lumpia. So, ayan guys, i-wrap na natin
Yan. Hindi magiging perfect ang ating pagra-wrap. So, ito yung purpose ng ating slurry. Instead of egg, ito yan. Lalagay natin. Ipo-brush lang natin para sa matipid. At pwede naman tubig. Kaya lang, mas maganda kasi kung ito ang gagamitin natin. Mas madikit. Yan. So, lagay natin dyan. So, tapos, another one. Yan. Hanggang maubos lahat nitong babalot natin. Yan o. Tapos, pirito na tayo. Yan o. Another balot. Yan. Trabaho lang. So, yan. Balot. What a messy. Yan. So, yan. Hanggang sa matapos na, guys. Ayan. Yan, guys. Natapos nang binalot dyan. So, hindi ko siya binilang. More than 10 na pwede natin kainin. So, ang gagawin na natin, iluluto na natin. Naglagay na ako ng mantika. Kailangan kasi deep fry. So, painitin lang natin ang ating kawali. So, yan. Mainit na ang ating kawali. Lagay na tayo ng ating lumpia. Yun, no? Mabilis lang. Dahil luto na yung sa loob, ang dali lang. Papag-brown lang natin ang ating yan. Kaya dapat i-fry siya para maluto ng maayos sa loob. Diba? Yan, no? Diba yan? Medyo pabingi. Yan, diba? Dahil mainit ang ating kawali. Oops, ouch. Napaso ako. So, hindi pa pwede. Yan. Diba? Simpleng luto lang. Yan. Diba? Simpleng pagluluto lang ng lumpiang gulay. Piritong lumpiang gulay yan. Kasi pwede rin natin tong gawing fresh. Wala lang tayong lettuce at gagawa tayo ng sauce for the lumpiang fresh. Dalawang purpose niya. Pero mas prefer ko kasi itong pirito eh. Yan. Saka meron na kasi akong ready-made na suka na nakatimpla na. So, para luto lang and then after that, kain na. Diba? Yum. So, yan. Mabilis lang siya. Hindi naman pwedeng guys. High fire to. Kasi mabilis naman siyang madudulok. Hindi naman masarap ang kalalabasan, di ba? So, nasa lang tayo. So, low fire. Medyo matagal-tagal lang yung pagluluto, pagbabalot. Pero worth it naman pag kinain natin. Masarap. Ito sa bahay to. Gusto nila to. Pag niluluto ko. Though sometimes, pag nagkikrave ako, tinatamad ako. Siyempre, bibili tayo sa labas. Yan. So, yun no. Itong dalawa, pwede na yan. A little bit more. Yan. So, yan guys. The rest nun, after this, luluto natin lahat yan. And then, plating na natin. So, yan guys. Naka-plating na tayo. Ready to eat na po siya. So, thank you for watching guys. And see you on my next video. God bless.